nakalimutan ko na. Yan po ang sinabi ni Senator Amy Marcos matapos po ang proclamation. Dahil hindi po nito binanggit, mga kaboses, ang pangalan po ng kanyang kapatid na presidente po natin, si Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. Bakit kaya, At ang tanging minention lamang niya, mga kaboses, ay kanyang ina na si Imelda Marcos, na 96 years old, si former President Duterte, at siyempre si Vice President Sara Duterte, mga kaboses. Tapos na po yung proklamasyon, katatapos lang po ng proclamation at official na nga na nasa number 12 na senator itong si Senator Amy Marcos. Napaka-short lang po ng kanyang proclamation speech, mga kaboses, doon po sa Manila Hotel, mga kaboses. Ang 12 po na official po na naging senador ay prinoklama na po, mga kaboses. At ngayon po, pakinggan po natin ito pong statement ni Senator Amy Marcos. Pero bago po yan, please subscribe po, like and share, mga kaboses, sa atin pong video na napag-usapan ngayong araw para palagi po tayong updated sa lahat po ng ating mga kaganapan po ng ating bansa, mga kaboses. Komento rin kayo sa baba regarding po sa inyo pong mga reaksyon sa atin pong mapag-uusapan ngayon pong araw, mga kaboses. Narito po ang proclamation speech ni Senator Amy Marcos sa kanila pong proklamasyon ng COMELEC sa mga nanalong senador, mga kaboses. Commissioner ng COMELEC, sa aking nanay na nasa siyam na 96 years old na, at kasama ng aking mga anak na kailanman hindi nagduda na ako'y mananalo. Kay Presidente Duterte, ang ating dating Pangulo, na Oktubre pa lamang itinaas na ang aking kamay, at sa kanyang anak na hanggang sa huling sandali, si VP Inday Sara, ay ako'y kinakampanya. Sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. Hindi nagmaliw ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino, na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo, at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas! Ikinararangal kong maging ika-12 sa listahan ang tumapos sa lahat na ito. Salamat sa inyong lahat. Ayun. Yun, mga boss, isang proclamation speech ni Senator Amy Marcos. Hindi nga niya binanggit yung kanyang kapatid, mga kabos, si Bongbong Marcos Jr. At sinabi niya na kung nasa tama ka, ay mananalo ka. Ano bang ibig sabihin nun, Senator Amy? Ibig sabihin ba nun na yung mga natalo ay wala sa tama? Kasi sinabi niya na kung nasa tama ka, mananalo ka, mga kaboses. Yun po yung speech ni Senator Amy Marcos. Alam naman po natin na ang pagkapanalo ni Senator Amy Marcos, dahil po yan, mga kabos, isa sa mga rason dahil po sa impluensya ng Duterte family, lalo na po siya po ay inendorso ni Vice President Sara Duterte, dahil nga pilit na pinapakita ni Senator Amy Marcos, mga kaboses, na siya po ay isang mabuting Marcos, hindi kagaya ng kanyang mga kadugo. Marcos Romualdez, mga kaboses, ngayon na nasa gobyerno, ay iba po yung ginagawa, iba po yung agenda. Pinapakita po ngayon ni Senator Amy Marcos na yung kanyang panig ay nasa katotohanan. Ma-remember po natin, mga kaboses, yung ginawa ni Senator Amy Marcos before pa po ang election, mga kaboses, pinaimbestigahan po niya. Unang-una po yung pagkaka-aresto po ni former President Rodrigo Roa Duterte ng ICC dahil po sa pag-question, mga kaboses, doon sa mga gabinete ni Marcos kung ano ba yung talagang naging basihan nila kung bakit nila pinaaresto si former President
Rodrigo Roa Duterte since wala na pong jurisdiction yung ICC. At ngayon, no, kinakailangan siya, mga kaboses, kinakailangan siya sa Senado, lalo na po paparating na po ang impeachment, no, laban po kay Vice President Sara Duterte. At alam po natin, mga kaboses, na ito po ang impeachment po ay isa pong number games, no? O talagang sabihin na natin, mayroon talagang halong politika yan, mga kaboses, kasi kung majority hindi sa'yo at hawak po ng administrasyon, mga kaboses, talagang wala kang ligtas, no, mga kaboses. Pero kung pantay yung numbers at may chance ka pang makapag-defend ng iyong sarili, mga kaboses, ay tiyak naman pong maliligtas ka o maaakwit ka sa impeachment trial. At sana po, ito pong pinakita ni Senator Amy Marcos, no, nagsisimula pa lang, baka kalain po ni Senator Amy Marcos na yung mga DDS supporter ay hanggang doon na lang, no, mga kaboses. Hindi pa po, no? Kasi yung inaasahan ng mga DDS supporters, mga Duterte supporters po, yung kanyang mga pangako, no, na magiging mabuting Marcos siya at papanig siya sa mga Duterte since unang-una pagbibigay ng respeto, no, ng doon sa dating pangulo na nagpalibing, no, sa kanilang ama for so many years. Ilang presidente na po ang dumaan, mga kaboses, at hindi pa po nalilibing yung kanilang tatay. Doon po nalibing nung time po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sana po ito po ay hindi pelikula lang, mga kaboses, kasi alam naman po natin na kahit anong mangyari, magkapatid pa rin yung mga Marcos na yan, mga kaboses. At doon na lang talaga nag-stick, no? Malalaman natin sa pagtakbo po ng mga araw, mga kaboses, at ito po dokumentado, mga kaboses, na pinasalamatan niya yung mga pamilyang Duterte at sinabi po niya nakalimutan niya yung kanyang kapatid, mga kaboses. Ganun na ba talaga kalalim yung kanila pong hidwaan? Ganun po ba kalalim yung kanilang awayan, no, na magkakapatid? At ano kaya yung feeling, no, ng kanilang ina na makita niya ang kanyang mga anak na nagkahati-hati, mga kaboses, no? Mismong sila ay nagkahati-hati, mga kaboses. Ibig sabihin na kung sila mismo, mga kaboses, ay nagka-iba-iba ng pananaw, no, at nagkahati-hati, paano pa kaya yung mga Pilipino? So hindi po ito yung atin pong ginugusto, no? Sana po sa mga bagong upo ngayon na senador, maging impluwensya po, mga kaboses, ng pagkakaisa, mga kaboses. Kagaya po ng sinasabi ni Senator Amy Marcos na kanya pong ipaglalaban, no, na talagang tayong mga Pilipino ay babalik, no, sa pagkakaisa, dahil alam naman po natin na kinakailangan talaga yan ngayon, mga kabos, no? Lalo na po't maraming naghihirap at iwasan po ang palaging pamumulitika, mga kaboses. At talagang kahit ako, no, wish natin, no, na maging mapayapa ang ating bayan, mga kabos, makafocus sila sa kung anong dapat i-focus, no, ng mga agenda dyan sa gobyerno, mga kabos, na makakatulong sa atin, no, ng mga Pilipino sa pagpapaunlad, no, ng ating buhay, mga kabos. Kasi yan naman po talaga yung gusto natin, no? Parang pagod na tayo, no, sa pakikinig ng away, bangayan, mga kabos. Wala namang direktang apekto sa atin. At only sa kanila lang, mga kaboses. Sila lang yung nakakabenepisyo sa mga bangayan na yan, ano? At ano kayang feeling ngayon ng mga nasa Kongreso na Romualdez, lalo na po ni Presidente Marcos, na hindi man lang sila binanggit, no, ni Senator Amy Marcos. At nang makita nila ito, ano kaya yung kanilang reaksyon, mga kaboses? Makakaya kaya ni Presidente Marcos, no, na labanan ang kanyang ate? At lalo na po, una na pong sinabi at binulgar, no, ni Senator Amy Marcos. Hindi po natin makakalimutan yung sinabi niyang ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos at ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta, asawa po ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses. At yan po ang kabang-abang kung ano yung mangyayari no, susunod, mga kaboses, lalo na po't makakaupo ngayon si Senator Amy Marcos. Iimbestigahan ba niya yung Speaker of the House na si Martin Romualdez? Iimbestigahan ba niya ulit yung gabinete ni Marcos? At baka kasali pa dyan sa may imbestigahan
si Lisa Araneta Marcos, mga kaboses, no? So, kailangan ipakita yan ni Senator Amy Marcos para talagang manatili yung tiwala ng mga tao sa kanya. Alam naman po natin, mga kaboses, na ang tao ngayon ay talagang observant na, no? Lalo na po may social media, konting galaw mo lang dyan, no? Malalaman at malalaman rin ng taong bayan ang iyong ginagawa. Kagaya ngayon sa mga nangyayari dyan sa Kongreso, mga kaboses, marami pong mga korap at kitang-kita po ng mga Pilipino yan. Kaya siguro hindi sila nagwagi at lalo pong dahan-dahan na po noon na palubog, mga kaboses, yung kanilang panahon, lalo na po mali ang kanilang ginagawa. Kayo po, mga kaboses, comment po kayo sa baba. Please subscribe, like, and share po dito sa ating YouTube channel. At para palagi po kayong updated, no, sa atin pong mapag-uusapan episodes araw-araw, mga kaboses. Comment po kayo at click the notification bell na lang din po para updated po kayo sa atin pong lahat ng atin pong mga tatalakayin, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat at bye-bye.